Magkasamang naglalayag ngayon sa bahagi ng Lubang Island, Occidental Mindoro ang mga barkong pandigma ng Pilipinas at Australia bilang bahagi ng Alon Exercises 2025. Kalahok dito ang BRP Jose Rizal ng Philippine Navy at His Majesty's Australian Ship Brisbane III ng Royal Australian Navy. Tatagal hanggang sa August 29 ang joint sail na daraan hanggang sa West Philippine Sea patungong Palawan. At sasama rito ang His Majesty's Canadian Ship Ville de Quebec ng Royal Canadian Navy. Bukod dito, iba pang pagsasanay ang gagawin sa ilalim ng alon, kabilang na ang Combined and Joint Forcible Entry Operations at Combined Arms Live Fire Exercise Close Air Support. 3,600 na tropa mula sa Pilipinas at Australia ang kalahok, kasama ang US Marine Corps at Royal Canadian Navy, habang may observers din mula sa New Zealand at Indonesia. Hanggang August 29 isasagawa ang biennial Alon exercises sa Hilagang Luzon at Palawan. We don't direct this activity with other nation, but our activity is based on the premise that the exercise is anchored on the free and open Indo-Pacific with peace and prosperity in the region. It's a fantastic opportunity for us to work together, to reinforce how we communicate with each other, and how we actually bring together our forces from the Army, Navy and the Air Force. Napansin naman ang hindi pagiging agresibo ng mga barko ng China kapag may isinasagawang maritime cooperative activity ang Pilipinas kasama ang iba't ibang bansa sa West Philippine Sea. Ngayong taon ay 11 MCA na ang naisagawa at madaragdagan pa ito ayon sa AFP. There will be more coming up for the remaining part of the year. So we have noticed that for every, I mentioned earlier, for every MCA, there is a change in their actions. There are no coercive and aggressive actions being conducted by the Coast Guard, Chinese Coast Guard, and the PLA Navy against our ships from the Coast Guard, BFAR, Navy, and our aircraft. Samantala, tiniyak ng AFP na patuloy silang nakasuporta sa mga operasyon ng Philippine Coast Guard at BFAR sa Bajo de Masinloc kahit pa hindi opsyon sa ngayon ang pagsama ng mga warship ng Pilipinas. May nakalatag ding contingency ang Navy para rumesponde kaagad kapag kinakailangan. Lalo pat mas naging agresibo na rin ang warship ng PLA Navy ng China gaya ng insidente sa Bajo de Masinloc noong nakaraang linggo. The guidance has been very clear. One single incident will not change our posture in our overall maritime environment. Una nang iginiit ng National Maritime Council na hindi ito pagpapakita ng kaduwagan, kundi paraan ng Pilipinas para hindi pataasin ang tensyon sa West Philippine Sea. Patrick De Jesus para sa Pambansang TV sa Bagong Pilipinas.